Parto na tayo mga bossing sa DT125 na sumabog ang makina. Dahil nung bagong taon binarurot ito. Kaya ito bubuhin na natin yung part 2 para may idea kayo para sa ating DT125 trail bike. Yan. Yan po ay Yamaha DT125 dirt bike. Yan. Kalimitan po ang transmission hindi naman naghihiwa-hiwalay kaya hindi kayo malilito sa DT125. Dahil buo nyo lang ilalagay. At napakadali lang ng shifting port ilagay nito. Yan. Same lang sila ng shifting port ng ilalim. Kaya walang problema kahit magkabaliktad sila. Tatandaan nyo. At dito naman, sa kabila ay yung maliit na shifting port. Yan. Hindi kayo magkakamali dyan. Oh. Ganyan lang yung paglalagay. Napakadali lang ng DT125. Bali 5 speed nga pala po ang DT125. 1 down, 4 up. Okay. Kaya yung mga gusto pong magdikinta ng inyong RS 100 na Yamaha, pwede kayong umanap ng transmission ng DT 100. Hahanapin nyo po ay DT 100. Hindi po ganito ang makina ng DT 100. Kakaiba po ang makina noon. Kaya pwede pong idikinta ang RS 100. Okay. Yan. Pinalitan na natin ang connecting rod dahil yun ang bumigay. Kaya pati piston na damay, pinaribor na ito. Okay. Pagkatapos mo lang isa ng transmission at bearing ng crankshaft, lagyan na ito ng gasket maker. At dun nga pala sa kabilang crankcase, lagyan din ng gasket maker. At nakalagay na rin yung ating bearing. Okay. Okay na. Yan. Ganyan lang kalambot yung paglalagay ng kanyang crankcase. Tapos pantay-pantayin lang ang mga bolt dito sa crankcase. Yan. Ganyan lang yung mga bolt. Dapat pantay-pantay lang yung haba niya. Saan nyo gamitan ito ng impact drive kung meron kayong impact drive. At siguraduhin na iikot ang counter shaft pag nahapitan na lahat. Dito naman tayo sa right side. Susunod nyo ditong step, ang gagawin ninyo, langisan nyo muna yung mga parts. And next dito tayo magsisimula sa sigunyal. Kung masama na yung o-ring dito sa part ng ating pinion, doon sa crankshaft, palitan nyo na yung o-ring. Dahil alam nyo ba, kapag hindi nyo pinalitan ng o-ring at matigas na yon, maaaring kumain ng langis at tumusok ito dahil yung langis ng makina, yung langis ng clutch side ay pupunta sa crankshaft. Kaya meron itong oil seal at o-ring. Yun, ang nagdadala dito ay yung kanyang collar dun sa o-ring. Kaya pag sira na yung o-ring, lalabas sa gitna, papasok naman doon sa connecting rod. Okay. Kaya mag-iiba ang kulay ng inyong langis sa makina kapag masama na rin yung o-ring. Ganon din sa RS100. At ilagay itong stopper. At ang oil seal nga pala nito sa center ay katulad lang siya ng Yamaha RS100. Okay, ilagay ang parallel na kunya. At ilagay ang pinion gear. Hindi naman kayo magkakabaligtad sa pinion gear dahil may ukab ito sa taas. At syempre ilagay yung washer. At nut na 19mm. Yan. Syempre gagamit tayo ng 19mm socket. Sa mga discarding malupit, kung wala kayong panghigpit, ganyan lang yung gagawin nyo, kakalangan nyo lang sigunyal. Pero make sure na hindi kakalang doon sa butas sa bearing. Dahil maaaring masira. Yan, same lang sila ng washer. Yung pinaka thrust washer natin. Lagay ang collar. And next dito tayo sa ambyo. Yan, kalimitan, dito tayo nalilito. Pero ituturo ko sa inyo para hindi kayo malito. Unahin nyo muna to guys. Yan. Pagmasdan nyo, dahil kakaiba po ang kambyo ng ganitong DT125. Tingnan nyo ha, pagmasdan nyo mabuti. Yan, ilalagay. Kapag nakasabit na, ilalagay nyo na yung, yan natin ninyo. Yan, yung C-clip.
Yan. Kapag nakalagay na ang C-clip, hindi pa natatapos dyan ang lahat. Meron pa yan. Meron pa tayong change lever. Tignan nyo ha. Pero hindi pa rin natatapos yan. Meron pa rin yung collar. Ito ang dapat hindi mawawala. Dahil kapag nawala to, hindi kakambyo. Hindi naman ito sa ilalim ang lagay ng collar dahil papatak ito. Ang lagay nito ay tama nito ay sa ibabaw. Tingnan nyo guys, lalagay ko sa ilalim. Pero hindi siya magkakaigi. Papakita ko lang siya ng sala. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo ha. Wait. Tingnan natin nyo. O, tingnan nyo ay pumasok. Kailangan ang tamang lagay nito, itong collar na to ay sa ibabaw. Tingnan nyo guys ha. Yan ha. Tingnan nyo. Mabuti yun. Yan. Ganyan ang tamang lagay niyan. Kailangan nalaro siya dun sa butas. Tingnan nyo. Tapos saka nyo ilalagay itong change lever. Tingnan nyo. Yun. O diba? Ganun lang kadali yun. O yun. Tapos na. Ganun lang kadali ang paglalagay nun. And next dito naman tayo sa kicker. Para alam nyo yung mga sunod-sunod na gagawin nyo kapag nag-overload kayo ng DT125. Yung stopper, isagan nyo dito sa alloy. Tapos yung spring dito sa butas. Tingnan nyo mabuti. Yan, kapag sumuot na, iikot nyo ang spring at isabit nyo doon sa butas. Tingnan nyo. Ayun, ayun yung butas oh. Yun. O, diba? Huwag mapapasubra doon sa butas dahil yun ay dowel pin yung kabila. Kaya doon lang tama sa butas na yun. Tapos testingin nyo kung nabalik. Yun. Okay na, diba? Ganun lang kadali guys. Oh. And next dito naman tayo sa idle gear. Magkatulad lang siya ng thrust washer na manipis. Ibabaw at ilalim ay magkatulad lang ng thrust washer. Tapos ilagay ang circlip. Okay. And next sunod natin dito, nakalagay na yung sa main shop yung ating thrust washer at bushing or collar. Isusunod naman natin dito ay clutch housing assembly. Dahil napansin ko nakalog na rin to, i-re-revise natin yan. Kaya hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. God bless sa inyo lahat. Abangan nyo yung